After seeing all of these pieces of evidence, matanong ko nga kayo, Regional Director, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? How about the Provincial Director of Laguna? What is your personal opinion? Ang dahilan kung bakit ganun ang tanong ko, para maturuan ko kung sino man po yung mga naging biktima, kung saan nila ipafile yung kaso. Kasi kung ipafile ko yung kaso doon sa Regional Director, ay hindi ko na ipafile. Kasi bias na yung opinion mo, Mr. Regional Director. General Rehancia. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Good high noon, everyone. Ang tanong ko ay i-address ko kay Herelia, yung team leader. Okay, Herelia. Master Sergeant, Police Master Sergeant Herelia. Ang purpose ninyo pagpunta doon is bypass operations, kaya hindi kayo naka-uniform. Is that correct? Yes, Your Honor. Tapos, bakit yung purpose niyo is bypass operations, bakit kayo nakapasok doon sa bahay sa suspect? Without the presence of search warrant. Hindi po doon ang bypass operation, sir. So, bypass operations nga, ang operations niyo against the suspect. The bypass operation, sir, nangyari po sa... Hindi naman ito incidental to lawful arrest. Kasi, nandyan si Juan sa labas. So, bypass operations. Pero bakit nandoon na kayo, nakapasok kayo sa bahay ni Mr. Kilaw? Kilaw? Mr. Kilaw? Yun po yung alleged nila sa amin, sir, na nagpunta kami sa bahay. Pero ang bypass operation po, nangyari po sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab. Hindi, nakita naman natin sa base sa kamera, nakikita natin, alauna 42 ng hapon, nakikita natin, sequence itong pangyayari. Mayroon 1:36 p.m., 1:43 p.m., 1:46 p.m., 1:59 p.m. up to 2:02 o'clock in the afternoon. Herelia, ako, 30 years and 5 months in the service sa serbisyo. Gusto ko lang kayo, ilang taon na kayo sa serbisyo? 13 years, Your Honor. 13 years. Hindi naman ako magyabang. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Yun lang. Hindi yan naghihiram ako ng salita sa salida. Pero galit talaga ko sa pulis na maging agriculturist pa. Kung minsan magnakaw pa. Mahirap yun. Totoo yung sinabi ni Chairman. Doble na nga yung sahod ninyo. Doble na nga yung sahod. Bakit ganunin pa natin? Ako, when I was in the service, I have the principle na it's better to scot-free the guilty than to hang innocent party. Kung nakikita ko dito yung mapunta pa sana ng Canada. Pero paano yan magapunta ngayon? No? Nakasuot na ng yellow. PDL na. Persons deprived of liberty. Ako, dumaan din ako pagkakulong. Pinatungan pa yung ulo ko nung pag nagtago ako. Hindi ako marunong sinungaling. Pero bakit ito gagawin natin? Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin i-support yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera kaysa mga Ako never in my duty here in the Congress, sinusuportahan ko talaga yung mga batas na para sa PNP dahil galing ako dyan sa PNP. I belong to class 87 of the PNPA. Hindi naman ganun. Grabe, masasaktan na ako kung ganun ang maririnig natin sa pulis. Sino pa ba ang asahan natin, ang asahan ng mga taong bayan kung ganun ang klaseng pulis ang manuhay natin? Nakapasok kayo, hindi ba niyo alam na kung papasok ka na isang bahay tapos hindi ka armed ng search warrant, that is a violation of domicile? Is that correct? Yes, Your Honor. Alam mo ba ang penalty doon? Tinitik sa akin ni Sir Akop kasi nag-ano kami kanina. Violation of domicile.
the penalty of prison correctional in its minimum and maximum period for a public officer or employee who, not being authorized by judicial order, shall enter any dwelling against the will of the owner thereof. Tapos nakikita pa namin doon. Alauna ko yung binanggit ko kaninang mga oras, hawak na ninyo ang suspect. Sa report, 7:18, doon pa lang ninyo nahuli yung suspect natin. Which is dito, kung magsisinungaling ka, mahuhuli ka talaga. No? Ako, dumaan ako ng pulis. Dumaan din ako pagkakulong. For 1 year, 18 months, 3 weeks, 47 minutes, and 36 seconds of the crime which I did not commit. Dahil pinagbintangan din ako. Pero hinarap ko ang lahat. Sa awa ng Diyos, maski ang kaso ko dito dininig sa Quezon City, wala akong kapit, wala akong kakilala, dismiss yung kaso dahil hindi ko ginawa. Nagsasalita lang ako ng totoo. Sana ganun. Ganun ang iano ninyo. Ang hindi ko na lang naranasan, yung mapasok sa Ward 24, yung hospital ng mga ulol. Pero malapit na siguro. O palagi na lang ang ganito bang maririnig natin sa mga kapulisan natin. Huwag naman ganun. Saka mga commander, si General Gasis, General Villaflor, lalo na si General Villaflor, kilalang kilala ko ito dahil nagkasama ko ito noon sa Region 10, Province of Lanao del Norte. Huwag naman ganun. Sisirain natin yung kinabukasan ng isang tao na wala namang kasalanan talaga. Imagine, naka-short, pero I consider it, naka-short, naka-t-shirt, walang marka dahil magkandak nga ng buy-bust operation. Pero ang hindi ko matanggap, bakit nakapasok doon sa bahay ng suspect pagkatapos marami pang dinala? Hindi na po yung tama. Ang laki-laki na ng sahod. Mayroong mga general dyan. Ang laki-laki na 100 plus na ang take-home pay. Bakit pa ma-involve pa sa truga? Diyos, grabe. Kami ni Sirakop noon, magkano lang ang sahod namin is 1,900 pag graduate ng academy. Si Sir siguro, 600 lang. Dahil he belongs to class 70. May tax to. Oh. Ngayon, libo-libo na, limpak-limpak na. Okay. Thank you. That's all, Mr. Chair. Thank you, Congressman Reancia. Well, ang problem, hindi lang naman po yung CCTV eh. As a matter of fact, pag tinignan mo po yung mga, ngayon ko lang nababasa finally, yung mga pinadala sa akin kahapon na yung mga texts, katulad nung si Kent nag-text sa uncle niya. Ito po sinabi ni Kent, alas 2 ng hapon, 2:20. Uncle, may pumunta po dito mga pulis. May mga baril. Sinama po si Papa, pumasok po sa bahay. 2:20 PM to ha. At yung cellphone, that cannot be denied. At ito magiging parte ng kanilang ebidensya. Bakit daw? Nagbebenta daw po si Papa ng droga. Tapos pumasok po dito sa kwarto ko. Nung chinek ko po, may mga nawawalang gamit po dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Kinuha mo ba ang pangalan ng pulis? Hindi po, uncle. Pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko. Wag daw po akong titingin palabas. 2:20 to. So nagko-confirm na tama yung sinasabi ng CCTV. At kung titignan mo triangulation, affidavit nyo, CCTV, at yung texts, todas na kayo dito mga kapatid. Todas na kayo dito. Aside from the criminal charges that will be filed against you, administrative, I don't know kung anong kakaharapin yung kahihiyan dito. And that's the reason why we are trying to tell you over and over again, be truthful. Wala namang masamang umamin sa kasalanan kung nagkamali. Di ba? Pero yung suspect, victim, na ipakulong mo nang walang kasalanan, yun ang pinakamabigat niyong ginawa. Sinira niyo yung kinabukasan ng bata. At ito yung may mga CCTV. Ito yung mga may texts. Paano yung walang ganito? General Acop, Congressman Brian Yamzuan, you are acknowledged. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa atin lahat. May I ask the regional director? You have seen the video presentation, right?
and you have listened to the testimonies of the persons or supposedly allegedly victims of wrongdoings of your police force, right? Ganon din po siguro yung provincial director. Nakita mo rin yung ebidensya, narinig mo rin yung side ng mga resource persons natin na naging biktima ng mga allegedly by your policemen. Ganon din yung hepe at saka yung intelligence officer. Di po ba? After seeing all of these pieces of evidence, matanong ko nga kayo, Regional Director, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Tinatanong ko po kayo, RD, after seeing all the pieces of evidence and listening to the testimonies of your people and of the alleged victims of your people, sino po kaya nagsasabi ng totoo? RD, will you please answer? Yes, sir. Ano ang yes, sir? Personally, kung akong tanungin mo, sir, may point yung kabila, may point din yung kabila. But then kung sino, maybe the court will decide who is telling the truth. Anong korte ang nagsasabi? Anong korte ang sinasabi mo? Wala naman sinasabi rito korte eh. Being the regional director of Tinatanong kita sa ang iyong personal opinion after listening to the testimonies and looking at the video which will apply, ano sa tingin mo? Personally, sir, again, on my part, my point, yung kabila, my point din sa kabila. Alin ang mas magandang puntos? Following your logic. Akala mo kasi titigil doon yung pagtatanong ko eh. Alin ang mas magandang puntos? Personally, sir, parehas pa rin sila. Parehas. When are you retiring? I will be retiring this coming October 15, sir. Yes, and therefore, you will not be the one handling the administrative cases that will be filed against these people. Di ko alam, sir, kung may habol yung pag-file ng case ng pag-take cognizance ng under-IA, sir. Thank you. How about the Provincial Director of Laguna? What is your personal opinion? Sir, based on the records provided by the San Pedro City, sir. Hindi ko po sinasabi. Yung records ng San Pedro, you listen to my question. Yes, sir. Ang tanong ko, nakinig ka sa testimonies ng iyong mga tao at ng mga tao na naging biktima ng iyong mga tauhan at saka yung video. Ano ang personal opinion mo? Sino ang mas may magandang punto following your regional director? Based on my personal opinion, sir, in the light of these allegations, sir, at mapapatunayan po yan na sila po ang nandiyan, then we will conduct a thorough investigation, sir. Hindi ko naman tinatanong kung ano yung gagawin mo eh. Ang tinatanong ko sa iyo, anong nasa isip mo ngayon? We will provide, sir, yung necessary steps, sir. I'm not asking what you will provide. I am asking, ano sa tingin mo ang nasa tama? Sir, Yung iyong mga tauhan o yung mga kwan? based sa record, sir, I will stand with the report, sir, ng ating PNP, sir, San Pedro po, sir. Okay. Yung Chief of Police, may I ask? Sir, we will wait for the Hindi ko po tinatanong yun. Ang tanong ko sa iyo, ano sa tingin mo ang nasa tama? Yung tauhan mo mismo o yung mga naging biktima? Sir, we will wait for the investigation po, sir. I'm asking for your answer. You want me to move to cite you in contempt for not answering my question? Ha? Tinatanong kita. Yes, sir. Sumagot nga yung mga nauna sa iyo, mas Yes, senior sir. pa sa iyo eh. Yes, sir. I'll whack you there. Ano ang sagot mo?
Pareho pong may point yung ano sir, yung sa side po ng suspect and sa side po ng ating operatiba sir. Following your RD, Mr. Vice Chair, ano po sa tingin ninyo? Your Honor, based on the object evidence and documentary evidence thus far, it appears that there is some credibility coming from the testimony of the private parties here, sir. Sa halimbawa po ay yung CCTV, mapapatunayan na naman yun na kung totoo yun. Maliwanag na nangyari yung allegedly huli doon kay Kilaw ng vicinity ng between 1:31 hanggang 2:30. At subalit doon sa kanilang mga sinumpang salaysay, mga 7:30, 7:40 daw. Aming titignan yung pre-ops operation sa PIDEA kasi bago dapat magkaroon ng bypass operation, meron dapat coordination. Meron dapat intelligence case build-up muna bago mag-conduct ng bypass operation. At ito meron din itong pre-ops operation. Tatlong hanay na coordination dapat sa PIDEA na ginawa. At hindi naman ito surprise, hindi naman to on the spot. Mukhang sinasabi nila pinag-isipan na nila ng matagal. Kaya dapat may coordination. These are just preliminary observation. May mga issues na hindi pa natutugunan, Your Honor. Thank you, Mr. Vice Chair. Ang dahilan kung bakit ganun ang tanong ko, para maturoan ko kung sino man po yung mga naging biktima, kung saan nila ipa-file yung kaso. Kasi kung ipa-file ko yung kaso doon sa regional director, ay hindi ko na ipa-file. Kasi bias na yung opinion mo, Mr. Regional Director. Tama yung sinasabi ni Vice Chairman. Kaya I would advise yung Attorney Leonardo, kayo po ba magpa-file ng kaso? O hindi? Kung kayo magfa-file ng kaso, huwag nyo nang i-file sa regional director yung kaso. Kasi bias na Kitang-kita naman Any person in his right mind after seeing this, knowing that the CCTV will not lie, papaboran ko yung mga nagre-reklamo. And in the spirit of transparency, yung unang kaso, kung bakit nasusundan ito ay dahil doon sa kaso na nangyari sa Antipolo. At na-dismiss yung mga involved doon. So in the spirit of transparency, I will see to it na yung mga taong yan ay madi-dismiss at mapapailan ng criminal case as I did doon sa mga pulis na nag-operate doon sa syudad ng Antipolo.